Pag-uusapan natin mga idol itong trending na naman ukol nga sa itong PBA ay halos wala na raw nanonood. Nilalangaw ang mga game venues at maging ang kanilang mga telecast halos wala na ring nanonood. So lately mga idol nagmamatigas itong PBA sa pamamagitan nitong kanilang commissioner, itong paborito ng bayan na commissioner itong si Kong Willie Marcial. Whereas parang lumalabas sa mga statement, sa mga actions na ginagawa nitong PBA lately ay parang nagpapahiwatig sila na talagang ayaw nilang makinig sa mga suggestions ng mga libo-libo o milyon-milyong fans sana ng PBA. Pero nawawala ang mga fans na ito, hindi sila nanonood ng mga PBA games ngayon dahil nga parang hindi pinapansin ang kanilang mga hinaing. So hindi mamatay-matay itong issue ng paghihina nitong PBA. Kahit saang platform ng social media ka magbasa sa mga reports, maging sa mga print media ay talagang pinag-uusapan na kapansin-pansin na itong unti-unting pagbagsak nitong PBA, lalo na kung ang pag-uusapan natin mga idol ay ang dami ng mga nanonood sa mga game venue. At lately na-expose din na maging sa telecast nitong PBA ay halos wala na ring mga channel na sumusuporta. Ibig sabihin, kapag ka nagkakaganyan, umaatras na isa-isa yung mga sponsors. So malaki talaga ang challenge ngayon na dapat harapin nitong Philippine Basketball Association. Pero mga idol, bago natin ituloy ang ating kwentuhang PBA, disclaimer lang kasi baka ma-misunderstood ng iba na PBA haters tayo. Actually, hindi lang tayo kundi yung mga libo-libong mga basketball fans na nagko-comment dito sa PBA na tila baga hindi na nagiging maganda ang direksyon nitong ating pambansang liga. Siguro sabihin natin, hindi naman tayo mga bashers o haters nitong PBA. Ang gusto lang natin makarating sa PBA officials ang mga hinaing ng taong bayan, hinaing ng simpleng basketball fan kung saan gusto lang naman natin na makita mag-improve itong PBA, mabago ang sistema at sana manumbalik ang kalagayan ng PBA kung saan dati minamahal ito ng lahat ng mga basketball fans dito sa ating bansa. Kaso ito mukhang baliktad ang nangyayari. Mukhang talagang ayaw patinag nitong mga officials ng PBA, particularly itong si Commissioner Willie Marcial. Marami na naman ang nag-react dahil kamakailan naglabas ng statement itong si Com Willie na nagkukumpirma na officially magbaback out na ang PBA dyan sa paparating na BCL Asia o Basketball Champions League. Ang sabi nitong si Com Willie Marcial ay parang hindi pa totally nakaka-recover ang PBA sa mga aktibidades nito, lalo na doon sa nagdaang FIBA World Cup, whereas alam natin na nakisangkot itong PBA sa mga gampanin ng SBP, lalo na yung pagpapahiram ng mga players. Well accepted naman sana yung reason na yon. Pero nakakapanghinayang na pakakawala ng PBA itong paparating na BCL Asia, whereas magsasama-sama, magkakaroon ng collaborative games ang mga magagandang liga sa buong Asia. Kaso yung naging epekto na naman nitong pagkumpirma ni Kong Willie na ang PBA uurong na nga dyan sa BCL Asia ay lalo lang nagpatatag sa pagdududa sa isipan ng maraming mga basketball fans na para bang umiiwas talaga ang PBA na makipagbanggaan sa iba't ibang mga liga dito sa Asia. Pagkakataon sana ng PBA na ma-vindicate ang kanyang sarili kahit papaano isang hakbang ito para makuha ulit ang puso, ang pulso ng taong bayan. Kapag ka nag-dominate sa kasakali itong PBA dyan sa BCL Asia, ay kahit papano manumbalik yung tiwala, yung pagkabilib ng maraming mga basketball fans dito sa PBA. Honestly, maraming mga basketball fans ang parang hindi kumbinsido sa rason na binitawan nitong PBA. Para sa pananaw ng maraming mga fans, malamang sa malamang, baka na-traumatize itong PBA. Kung naalala nyo kasi mga idol, doon sa huling pagsali ng PBA sa East Asian Super League ay masyadong tinambakan ng mga Asian teams ang mga local teams na pinadala natin doon. Siguro napahiyang masyado itong PBA kaya ngayon parang nagdadalawang isip ito na muling magpadala ng ating mga PBA teams diyan sa paparating na BCL Asia sa buwan ng Hunyo. Ang sabi naman ng iba baka natatakot lang talaga itong PBA
na maagawan ng candy at mag-iyak-iyak sa tabi. Ibig sabihin, baka ma-scoutan siya ng mga players at muling kunin. Pag-agawan na naman ng iba't ibang mga Asian teams. Well, that is a given problem. Talagang may probability na mangyayari talaga yan. On the first place, parang may rason naman ang PBA doon, to be fair. Pero ang tanong ng marami, sapat ba yung solusyon na yon na pag-iwas pusoy nitong PBA yung hindi niya pagsali sa iba't ibang mga Asian League? So ano yung nakikita ng ilang mga basketball observers na pwedeng maging solusyon para hindi na mag-over the bakod o maglipat bahay, ibig sabihin hindi na mag-abroad, maglaro sa iba't ibang mga Asian teams itong mga local players natin, ano yung solusyon? Ang nakikita ng marami, dapat una, tapatan talaga ng PBA yung mga naglalakihang mga salaries na inaalok sa ating mga local players. Honestly, ayos sana nating i-tolerate na parang pera-pera na lang ang mga laro ngayon. Pero sa totoo lang, talagang yan ang number one na priority ng mga players ngayon. Unawain na lang natin. May mga pamilya din ang mga yan at profession talaga nila yan. Pero yung pangalawa dyan na isang mahalaga na dapat masilip ng mga PBA officials kung talagang seryoso sila na wag tayong malagasan ng mga young players, dapat bigyan nila ito ng exposure. Dahil unang-una sa lahat, liban sa usapang pera, gusto talaga ng mga young professionals na yan, mga basketball players na yan, na may pakita kung ano talagang meron sila, kung ano yung talent na hinangaan sa kanila nung sila ay nasa amateur level pa, nasa collegiate level pa. Dapat bigyan talaga sila ng break na maipakita ang kanilang talent. Ang hindi lang natin maintindihan dito sa PBA mga idol, given na given naman ito Kumbaga, parang mathematics, 1 plus 1 equals 2. Madaling intindihin. Yang mga rookies na yan na pinagbabangko nila sa PBA games, o sabihin natin, yung iba, pinaglalaro naman ng magandang playing time, pero yung mga siniswerte lang, sabihin natin, mga sa top 1 to top 5, o kaya top 10, pero the rest ay talagang bangko boys na sila. Hindi nare-realize ng PBA na yung mga rookie players na yan ay may mga grassroots fans ang mga yan, mga grassroots followers kung tawagin natin. Bakit ang termino ko dyan ay grassroots? Ibig sabihin, nung sila ay nasa collegiate level pa, amateur level, kagaya halimbawa nung naglalaro ang mga yan sa UAP, UAAP ang tinutukoy ko, NCAA, MPBL, ay may mga talagang followers na ang mga yan ever since. May mga schools, mga estudyante na sumusuporta sa mga yan. Kaya't kapag yan ay napunta ngayon sa isang team sa PBA at binigyan mo yan ng magandang playing time, for sure, ang kanilang mga grassroots followers magko-convert ngayon into PBA follower. O tingnan natin to. Tingnan nyo to mga idol. Yung mga nagsawa na sa kakaupo sa bench, naglilipatan na sila pagka napaso ang kanilang kontrata, lumilipat sila ngayon sa MPBL. Kahit yung mga ilang mga veterano na sana ay pwede pa namang gamitin sa PBA, naglilipatan ngayon sa MPBL. Pero okay lang sana yung mga veterano at least nabigyan na sila ng break nung kalakas-lakasan nila. Pero ang nakakapanghinayang, itong mga rookies na ito, lumipat sila sa MPBL, kaya kapansin-pansin, nakikita nyo mga idol, yung mga fans, lumilipat din ngayon sa MPBL. Kaya kapansin-pansin, laging naikukumpara ngayon ang mga base fan nitong MPBL dito naman sa PBA na halos wala nang nanonood. Ang hindi talaga ma-realize ng PBA, yung mga grassroots fans kasi na dala-dala, bit-bit ng mga rookie players ay bit-bit pa rin nila yan kapag lumipat sila ng ibang mga liga. Samantalang kung yung mga rookie players na yan, inaalagaan sana sa loob ng PBA, binibigyan sila ng magandang exposure, magandang playing time, natural, susundan pa rin sila ng kanilang mga grassroots followers. At doon ngayon manunumbalik yung sigla, yung muling pagdami ng mga fans at mga nanonood dito sa PBA. Ang matindi pa dyan na dapat ikaalarma nitong PBA, yung ine-example natin ay isa lang na liga, itong MPBL. Pero hindi napapansin ata nitong mga PBA officials na maging yung mga Japan B-League na yan, mga Korean Basketball League na yan, dumadami na rin ang kanilang followers, whereas yung mga local fans natin, natural, sinusundan din nila ang mga live games ng kanilang mga idol na ngayon ay nagsisipaglaro sa iba't ibang mga Asian League. Battle cry ng iba pang mga fans naman, on the other hand, dapat nang i-overhaul. Kumbaga sa makina,
talagang ayusin mo na yung kabuuan ng makina ng sasakyan mo dahil halos hindi na umaandar. Ibig sabihin, yung sistema na ginagamit ng PBA ngayon ay parang tila baga hindi na aplikable o naaangkop sa panahon. Halimbawa na, kamakailan ay naglabas ng saloobin, nagbigay ng kanyang feeling, nag-send ng message itong si Dwight Howard na naglaro kamakailan sa isang team dito sa ating bansa. Bago siya umuwi ay nagpahiwatig siya ng kanyang interes na maging import ng PBA. Pero nanindigan itong PBA. Una, hindi mo na nila pinansin talaga ang pagpaparamdam nitong si Dwight Howard. Samantalang kahit papano, Dwight Howard is Dwight Howard. Kahit sabihin natin na wala ng NBA teams ang kumuha dyan, pero kahit papano may pangalan itong si Dwight Howard. Makakaakit yan ng mga fans na manonood ng kanyang performance sana dito sa PBA as an import. Pero hindi nila pinagbigyan. Naninindigan talaga itong PBA na ayaw niyang baguhin ang kanyang height limit. We're not saying na talagang sang-ayon tayo doon. Pero siguro pag-isipang mabuti ng PBA kung it's about time ba talaga na ngayon na dapat baguhin na nila yung height limit na yan. Kasi parang takot na takot itong PBA na magtaas ng height limit. Ang katwiran niya siguro ay baka ma-overpower ang ating mga local players. Pero sa totoo lang, hindi naman dapat matakot ang PBA na talagang totally ma-dominate ng mga big imports ang ating mga local players. Marami ang naniniwala, maging tayo, naniniwala tayo sa kakayahan ng ating mga local players na kaya nilang sumabay even sa mga bigger imports. Kaya kapag ka nasanay itong ating mga local players na makatapat ang mga naglalakihang mga PBA imports, ay makakatulong yan sa battle cry o programa ng ating national team na Gilas Pilipinas. Dahil ang gusto natin, yung ating mga local players pag naglalaro na internationally, hindi sila manibago sa mga nagtatangkaran na mga foreign players. Kaya tuloy ang nagyayari, bumabagal ang progreso ng ating PBA. At kapansin-pansin, mga idol, ewan ko kung napansin din ninyo, kumukunti na rin ang mga dekalidad, mga notable imports dito sa PBA. Mostly, yung mga former NBA players, hindi na first option nila ang PBA ngayon. Dati-rati, ang first option lagi ng mga notable imports ay ang PBA. Kaya talagang inaabangan din yan ng maraming mga basketball fans. Kaya tuloy, dumadagdag na naman yan sa factor kung bakit bumabagal ang progreso ngayon ng PBA at hindi tayo makasabay sa competition internationally, lalo na dito sa Asia. Ang nangyayari, mostly yung mga notable imports, usually mga former NBA players, dati-rati ang kanilang priority na ligang paglalaruan, pag wala nang gustong kumuha sa kanila ng mga NBA teams, punta agad sa Pilipinas. Ang nasa isip kaagad nila ay PBA. Pero hindi na ganon ang situation ngayon. Ang nangyayari, naglalaro na ang mga notable imports na yan sa Chinese Basketball League, sa Japan B-League, at saka sa KBL o Korean Basketball League. Pinaka last option na nila, pag desperado na sila, doon na sila pumupunta dito sa ating bansa dahil no choice na sila. Pero nakakalungkot, dati-rati tayo lagi ang first option ng mga imports na yan. And for the last one, dapat samantalahin, yun dapat ang perspective nitong PBA. Na yung mga Asian Invitational Championship na yan, mga pag-iimbita ng mga liga sa Asia, pagkakato ng PBA yan. Sabi nga natin kanina, para ma-vindicate niya ang kanyang sarili sa mga basketball fans. Dapat ipakita niya na siya pa rin, itong PBA pa rin ang hari ng professional basketball dito sa Asia. Dapat gamitin na model ng mga PBA officials itong nangyari sa Gilas Pilipinas. O hindi ba't isang bukas na aklat, marami ng mga local fans ang nawawala ng gana noon na sumuporta at manood sa Gilas Pilipinas sa panahon nitong si Coach Chot Reyes. So tama mga idol, talagang ayaw ng mga tao dito kay Coach Chot, pasensya na pero diretsahan tayo. Pag nag-survey ka, talagang ayaw ng mga basketball fans na ang head coach ng ating national team ay itong si Coach Chot. Sa mga panahon na yon, halos iisa ang komento ng maraming mga basketball fans, puro negative. Puro ang gusto nila, palitan ang coach. Pero nung nagkaroon ng chance ngayon ang SBP na baguhin ang sistema, inilagay nila ngayon itong si Coach Tim Cone, muling bumalik ang suporta ng maraming mga basketball fans at napatunayan naman
nitong si Coach Tim Cone na deserving siya na siya ang inilagay na panibagong head coach. Sa katunayan, nabawi natin ang pagiging hari ng basketball sa Asia. Ibig lang nating sabihin kasi dito mga idol, huwag dapat maging duwag ang PBA sa mga Asian League na yan. Dapat patunayan ng PBA. Dapat nga maging aggressive siya sa pakikilahok sa mga Asian League na yan. Dahil pagkakataon nga ng PBA na i-vindicate ang kanyang sarili, patunayan niya. Kapag kasakasakaling nag-dominate tayo dyan, nag-champion tayo dyan, for sure, kusang aapaw, uulan mulit ng suporta dito sa ating pambansang liga. At isang factor yan para makabalik ang PBA sa dati nitong kaningningan. Pero nananatili deep inside our hearts, sa puso natin, mga fanatic pa rin tayo ng PBA. Kaya lang hindi sumusuporta, ito yung key points dyan. Ang mga fans nasa tabi-tabi lang. Pero ayaw nilang sumuporta kasi naghihintay lang sila ng pagbabago dito sa PBA. Naghihintay sila ng aksyon dito sa PBA. Once nakuha ng PBA ang tamang formula o solution, for sure, yung mga fans na yan, kusang magbabalik loob yan dito sa PBA. Kaya dapat wag ituring ng mga PBA officials na kalaban nila ang mga fans. Dapat maging bukas ang kanilang isipan, dapat open-minded sila. Pakinggan nila ang hinaing, ang battle cry ng libo-libong mga fans. Dahil sa totoo lang, ang mga fans na ito, bagamat marami ngayon nagsasabi ng negatibo dito sa PBA, hindi sila mga bashers. Sa totoo lang, sa puso ng mga fans na yan, bagamat nagsasabi tayo ng hindi maganda sa PBA, pero ang gusto lang ng mga fans, mabago ang PBA, maibalik ito sa dati nitong kaningningan. Sa puso ng maraming mga fans, mahal pa rin natin itong PBA na ito. Ikaw naman, idol, kung ikaw ang tatanungin, ano pa ang ilan sa mga gusto mong mabago dito sa PBA para manumbalik ang dating sigla at suporta ng maraming mga fans dito? I-comment mo lang yan sa ibaba at doon, kagaya ng dati idol, ituloy natin ang ating masarap na kwentuhan dito sa Maestro Coach TV.